Ganun din sa mga experience namin dito sa mga makasarap na luto nyo. Magpasalamat po kami. Lalo na po ako. Kasi magkana po kumain na. Pag maraming ano na namin sa amin po sa lab. So, yun po, maraming salamat sa presence nyo rin po kasi yan po ay malaking blessing din po sa aming mga pamilya na nagpunta po dito. Maraming salamat po kasi. So po, talagang nandiyan po si Christina, Pastor Joe, ang aking ng batay. At nakakatuwa po talagang kasama kanilang sa ministry, kakasama po sila ng kanyang mga anak, manugang, sama-sama nagdinig ko sa Amen. Kaya magkakaroon. Okay, so hindi ko po matatagal pa. Let us all stand at let us all welcome Pastor Joe. Pagkali po, sabi na. Sarap ang makinig sa salita ng Diyos. Amen? Ako'y gusto dahil talagang wala tayo matawa. Pagkatapos ay binigyan tayo ng assignment. Okay? I thirst, it is finished. Tapos, Father, I commit my spirit to you. So, ano kayo nakasabi? Kung si Pastor Dan ay merong panghimagas, mayroon akong take-away na lang. Okay kaya? Alright. Salamat sa inyo, kapatid. At ikita natin yung pag-grow sa church. At ikita natin yung kinabukasan ng gawain ng Panginoon dito sapagkat meron kayong pastor na nananalig at nananampalataya sa Panginoon. Amen? Yan po kailangan natin. So, at kung mahilig natin ang preaching Pastor Sosa ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng tao. Narinig natin ang preaching Pastor Lomita ay tungkol sa relasyon, higit pa sa pamilyang pangkatawang tao, yun po ay mag-focus tayo sa church ng Panginoon. Amen ba? Alright, so buksan natin ang ating mga Bible at tingnan muna natin yung mga dapat natin basahin sa John 19:28. Nakita niyo po sa Amen. Alright, basahin natin sa isa. Ready, go. After this, Jesus spoke the oracles of God. Then the scripture revealed to himself, I thirst. Tayo po nalang po salamat sa ibigay. Salamat sa buhay ng Mr. Josh. Patuloy na pagpalain, gawain na Jesus Christ by Baptist Church. Ganun din po sa lahat ng mga mananampalataya, kakilala at mga bagong mananampalataya na lumalago ayon sa iyong salita. Turuan kami at magpasakot sa iyo, Diyos, kay gabi. Gawin namin ang tunay na pagmamahal galing sa aming puso. Tunay na ikaw ang aming sagot. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Please be seated. So, muna dito, meron kami tatlong pag-usapan dito, yung facts, yung foundation, at saka yung class, yung feelings. Kailangan sa mga members, mayroong pakiramdam. Huwag natin gawing AI. Mga pagkilos sa loob ng simbahan. Ngunit, pupuntahan natin ang nangyayari. Ngayon, dito sa sinabi ng Bible na I thirst, ipinakita ni Jesus na siya ay ganap na tao, pero walang kasalanan. Kaya, sapat ang kanyang pagtubos sa lahat ng ating kasalanan. Pinag-isyan sa 2 Corinthians 5:21.
Kung babasahin natin sa 2 Corinthians 5:21, ano sabi? Ready? Go! For he hath made to be sin for us, who knew no sin, that we may be made the righteousness of God in Him. Kasi hindi wala tao, hindi naman tayo sa katulad ngayon. Nakakain nila yung mga pagpapasa ng Diyos. O di kaya, ang penitensya o may hirapan sa sarili lang. Ang kanilang kaisipan ay yung hindi dahil sa maliligtas ka lang kaya kailangan gumawa ka ng mabuti. So, ibig sabihin, nandun na yung panalo, nandun na yung pagkita sa sarili niya na, kailangan competition natin si Jesus. Hindi mo pwede na yun lang ang gagawin. Kailangan tayo ay gumawa ng mabuti. Sabi ng Bible, hindi mo kailangan gumawa ng mabuti sapagkat ang kamatayan ni Jesus ay sapat na para iligtas sa kaluluwa. Di ba? So, ibig sabihin, siya ay naging sapat na tagapagligtas. Pangalawa, siya ay naging mahagagin at tapat na tagapamagitan. Sapagkat kung ating titignan, kung ang Diyos na ang ating sasampalatayanan ito, ibibigay sa iyo yung mathala, itatanggapin ko lang. Ibibigay sa iyo kung sino-sinong Diyos, itatanggapin ko lang. Kailangan, meron talagang Jesus, pagkakatulad tao, pagkatapos ipag-usap sa tao, pagkatapos maranasan ang magulo, pagkatapos maranasan ng tukso, para makita niya ang kalagayan ng tao. At dahil siya ay nagkatawang tao, at dahil siya ay namatay sa Diyos, siya ang the best na tagapamagitan. Hindi yung pari. Hindi yung sino man. At pagkatapos ay sasabihin mo ano yung kasalanan, hindi yan ang magiging dahilan para ikaw maligtas. Ang sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya ay maliligtas kay Jesus Christ. Amen ba? So, ibig sabihin, Pablo, nagbigay siya ng magandang halimbawa sa ating lahat. Si Jesus ang ating sinusunod. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 2, verse 21. Sa 1 Peter chapter 2, verse 21, where you go? For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should what? Follow His steps. Amen? Kaya tayo ay may kita natin na gusto ng langit, pero hindi tayo makapunta sa langit kung hindi natin sasampalatayan sa Jesus. At hindi rin natin pwede sasampalatayan sa Jesus. Patay ka na. Kailangan habang buhay ka, hindi ka naging pagkain ni Jesus, tagapin mo ang Panginoon Jesus, at ikaw ay maliligtas. Amen ba? At kung ikaw ay tumagtunga sa langit dahil ikaw ni Jesus, sa iyong puso, may kita mo na ang pinakamahalaga sa langit ay yung si Jesus ay nandun. At ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon, yung parang langit na nasa Jesus ay nasa ating puso. Natutuwa ko tayo. Amen ba? Kaya ibig sabihin, si Kristo ay nagpakilala at nagpakita at nag-display ng kanyang pagkatao upang makita ng tao kung sino yung mystery. Makita ng tao kung sino yung tagapagligtas na yun at sino yung tagapamagitan na yun. At yan ay si Jesus. Sino ang dapat nating tularan? Sino ang dapat nating sundin? Yan ay si Jesus. Yan yung tinatawag na facts na dapat nating malaman. Pangalawa, nandun yung tinatawag na foundations. Ano yung sinabi dito? Na sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Ano yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin niya, mga kaibigan, mga kapatid. Number one, He is the one, the victorious Savior. Amen? Wala tayong tagumpay pag wala tayong tagumpay kung hindi kay Jesus. Naniniwala kayo? Amen? Hindi tayo magtatagumpay sa ministry kung wala si Jesus. Kaya hindi tayo pwede mag-idolize ng tao. Dapat si Jesus lang. Diba? Ano ibig sabihin na it is finished? Meaning, to make
to accomplish something, to end it, but bring it unto perfection. Ibig sabihin, kinakailangan meron tayong gagawin pa na para makomplete yung gawain na ipinagkaloob ng Panginoon. Nung sinabi niya kay Peter, Peter, upon this rock, I will build my church. Na-accomplish ng Panginoon yan. Sapagkat tayo ay mayroong example si Jesus Christ. Example na ang Panginoon, Diyos, Ama, ang sinunod niya. Yung lahat ng trabaho na dapat niyang gawin, ginampanan niya. Kaya ang will ng kalooban ng Ama, yun ang dapat masusunod. Hindi kung sino man, kundi yung kalooban ng Panginoon. Amen ba? Kaya sino sa atin ang magsasabi na pumunta ako sa church pagkat ang Panginoon ang siyang aking sinasamba. Amen ba? Aba, hindi ko sasabi sa kaibigan ko, tuwa-tuwa ako. Nag-spend ka ng ilang oras. Aba, mag-spend ka, gagamitin mo ba, mag-aaral mo sa kanya, para mag-spend ka ng mga panahon para doon sa kasilahan na hindi naman talaga nakakonekta sa Panginoon. Ngayon na ikaw ay naligtas, aba, hindi natin mo ay mataas ang diesel mataas ang gasolina Pero, nung hindi ka ligtas, araw-araw, isang beses na rin, sabi ng gusto. Abay, magkaan yun? Abay, lagi ka na tinreklamo sa mga nakikita natin, pero noong tayo ay naligtas, hindi na dapat tayo ganong kaisipan. Isipin natin na ang Panginoon Yesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos tinubos ang iyong kasalanan at siya ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, bumaba dito sa lupa upang ikaw ay ipasin. At sasabihin mo, ay, tatanggapin mo lang si Jesus para maligtas. Sabihin ko sa iyo, mahal ang pinayag sa iyo. Gulat ka. Mahal ang pinayag sa iyo. Hindi ka ba hinilabutan? At kung meron ang pinakamahalaga sa buhay mo, ay yung kasama mo sa Jesus, sambahin siya sa church na Panginoon. Yung dugo niya ay inilubos niya para ikaw ay magkaroon ng pagkalamitan kayamanan. At ito ay katotohanan na kung saan nakikita natin yung pundasyon ng ating pananampalataya na noong lumang tipan ang lahat ng mga Old Testament na mga tao ay kukuha ng mga hayop at pagkatapos ipapasok doon sa tabernacle at bago sila pumasok, kakanahin nila at sila dugo at pagkatapos yun ang kanilang ibubuhos pang tatlo kasalanan. At pagkatapos ng taon, ang isang high priest, ang pari, na sacerdote mga kaibigan, ay papasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, na kung saan na doon yung Ark of the Covenant. At pagpapasok ng ganyan, at pagkatapos, yun ang magiging dahilan na yung dugo na ibinuhos, yun ang magtataklog ng kasalanan, temporary. Kaya yung mga tao ng mga panahon na yun ay hindi nangihinayang mangkakay na hayop. At ang kinakakay nila ay pinakadapes pa. Meron akong sasabihin sa iyo. Pag nag-operate ka ay best ha. Hello? Pastor, ano ang ibig mong sabihin kapag nag-operate ay best? 'Di ba? 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 '
ikaw ay umabsent sa church sapagkat ikaw ay may trabaho, pero yung tithes and offering hindi mo ma-absent. Pero sino nakakagawa ng dito? Lahat ng gagawin natin ay may koneksyon sa pagliligtas ni Jesus. Kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nagsisikap, hindi lamang sa iyong pamilya, hindi lamang doon sa pag-aaral nila, kundi ang iyong kaisipan ay kasama ang ministry ng Panginoon. Why? Sapagkat magkera man lahat, sumama man lahat, mawala man lahat, ang church ng Panginoon na natin. Alam mo, ang pinakamahalaga lang sinabi ni Ellis Billis. Di ba sabi ni David yan? Doon sa Psalms. In the presence of my enemies. Kaya hindi tayo nagiging hindi tayo nagtatalim ng sama ng loob. Pero mga anak, huwag kayong magtalim ng sama ng loob sa magulang mo. Lagpasan ko na, unawangin ko na, ano man ang kanilang mga ginagawa dahil sa iyong pagpapatawad, dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong pagtulong, nandoon ang grace ng Panginoon. Susunod kasama mo isa sa gawain ng Panginoon. Di ba? Di ba? Negosyante. Bakit ka? Yung buhay na ito kulang pa para ibibigay mo sa Panginoon. Are you listening? Yung buhay nito ay kulang pa para ibigay ko para sa Panginoon. At kung yan ang ating konsepto, lalo pa binago at inilagay sa church ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ng Bible, kapag ikaw ay ligtas, dadaling ka na sa tamang church ng Panginoon. Niniwala ka ba na ang Jesus Christ Bible Baptist Church ay church ng Panginoon? Amen. Pero bakit yan? Pero ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang buhay ng pastor, kahit na siya ay hindi mag-preach, kaya meron po yan feelings. Di ba? Kumuha ka na, ilagay mo sa computer yung panalangin mo, at pagkatapos ilagay mo sa AI, ano yung magkakaiba ng prayer mo sa prayer ng AI? Pero isa lang yun. Panginoon, dinadakila kita. Sabi ng AI, Panginoon, dinadakila kita. Ano pagkakaiba mo? Walang sa atin, gagawin natin sa buhay natin, ay yung sinabi ng Bible, love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with his strength. Mamahalin natin ang buong buhay natin ng ating Panginoon, at yun ang mahalaga sa lahat. Kaya basahin natin yung verse niya. Ready? Go. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said that, he gave up the ghost. Dalawang bagay ang hirap-hirap sa nangyari dito. Habang siya ay nasa pagbabayad ng hihirap, mayroong katitipan na nangyayari. Magmula noon hanggang 3 p.m. na kung saan siya ay naghirap at pagkatapos yung katitipan na yan ay isang bahagi na kung saan ito ay katulad ng katitipan na galing sa impyerno na nilagay doon sa paligid ng Jerusalem at nagsasabi ng ating Panginoong Jesus, kung sino man ang mag-reject kay Jesus Christ, kung sino man ang tumanggi, siya ay parurusahan sa impyerno. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay naligtas at hindi na tayo pupunta sa impyerno. Amen ba? Tayo lang ang mga Baptist na nagpipreach na ganyan. Maraming
dito. Kung magkatatlong taon na, kaya mo mag-patient ka. Tumaas ko. Okay na, sa harap ko 10 taon. Kaya mo mag-patient ka. Pero tungkol sa Hitler, walang hanggang paghihirap. Kahit si Hitler, hindi niya magugustuhan. Kahit sino pa ang masasabi, pagpunta ko sa impyerno, sasampalin ko si Satanas. Pagpunta ko sa impyerno, nandiyan yung mga kabineting kasama ko sa korupsyon. Kaya pupuri kami at pagpalitan ko si Satanas. Ako na magiging Satanas. Hindi na tayo gawin yun. Sapagkat sa impyerno ay walang kaibigan. Sa impyerno walang kumakaman. Sa impyerno walang tumaan. Sa impyerno walang party-party. Sa impyerno mag-isakan. Salamat sa Panginoon, hindi na po bibilhin niya. Salamat sa Panginoon kung bakit ikaw ay binigyan ng bagong buhay. Salamat sa Panginoon, ikaw ay tunay na ligtas. Kaya yung mga anak niyo ha, laging iririman, ligtas ka na ba dito? Ay utol, ligtas ka na ba? I-remind natin lagi kaligtasan ng mga kabataan sa panahon ngayon. Dahil mga kabataan ngayon ay puro pag nagsalita parang AI na rin. Pero mula sa loob kayo lahat ng pagkainan yung isa, mayroong music sa gagawin. Yung isa nagsiselfo. Yung isa, sa sulo. Yung isa naman, dahil yung sa pag-ibig, gumagal ng buhok. Ano naman kaya? Saan naman naman yun? Ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid, ay yung sistema na ginawa doon sa Hebrews chapter 10, verse 19 to 25, na yung veil in the temple was free. Yun ay sinira at inalis at hindi na nagkaroon ng pagkakataon na yung mga tao ay pupunta sa Holy of Holies na iisa lang yung tao pumunta para patawarin lang ang tao. Tayong mga ligtas ay binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na pumasok sa trono ng kanyang biyaya. Hindi mo na kailangan gawin ang mga utos sa batas. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Hindi mo na kailangan gawin ang mga bagay na dapat mo gawin. Magipagkompetensya ka sa Diyos dahil gusto mo abutin ang langit. Hindi mo magagawa yung dahil tayo magkasahan at tayo hindi parunong sa talagang dahil tayo walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi doon sa verse 19, very good. Having our own brethren, all the surrender the Holy Spirit with the blood of Jesus, by a new and living way, which He has concentrated us through the veil. That is to say, His flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience, and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our faith without wavering, for He is faithful to promise. And let us consider one another to provoke to love and to the good works. Verse 25, ready to go. Kaya tayo ay nandito sa church at pagkatapos ito ay papasok galing ka sa labas. Hindi mo na kailangan kung ano mga tradisyon o ritual. Hindi mo na kailangan kung ano ang pwede mong gawin, bumulong, magpapako sa krus, sa
ka ng sarili, ikaw ay ligtas. Papasok ka sa church ng Panginoon katulad ng Jesus Christ Bible Baptist Church at pagkatapos doon, may kita mo yung presensya ng Diyos at doon mararamdaman mo yung tunay na Panginoon ng iyong buhay, ng pagbabago ng iyong kaisipan at damdamin. Nagkaroon ka ng panibagong tanawin sa iyong sarili at sa iyong pamilya at sa iyong kinabukasan. Ikaw ay tunay na ligtas at dahil ng Diyos ang mga bagay na dapat gawin para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Salamat sa Panginoon. Dahil kung sa ating sarili lang, wala tayong magagawa. Salamat sa church ng Panginoon na siya ay pumarito para tayo ay tunay na bigyan ng pagbabago. Amen ba? Tapos na tayo. Ito naman yung takeaway niya. Yung takeaway yung marami. Gusto niyo ba yan? Yung takeaway. Number 1. My God is the only source of my peace. Alam niyo kung bakit po tayo away-away sa mga simbahan? Hindi niyo kasi nire-recognize. Nakita niyo na ba yung nagluluto dyan na internet pa? Pero wala pa rin makita. At pagkatapos, papasok tayo sa simbahan, ang lungkot-lungkot. Huwag mong sanayin na malungkot. Akala ng brain mo, normal lang sa iyo maging malungkot. At kapag ikaw ay malungkot, ang kapatid niyan ay stress. At kapag ikaw ay stress, ang pinsan niyan ay depression. Natawa ako. Huwag mong gawing adik ang sarili mo na malungkot. Sapagkat si Jesus ay nariyan na. Si Jesus ay tunay na nagligtas na. Maganda na ang kinabukasan mo. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa mga laylayan. Bigyan mo ng standard ng buhay mo sa palatayan si Jesus na siyang iyong tunay at Panginoon ng iyong tagapagligtas. Amen. Ang addiction daw, 21 days para maging habit. Nirenew ng chemical sa utak mo ang palagi mong ginagawa. Kaya sabi ng Bible, renew your mind. Eh, Pastor, ikaw nga ang mag-experience na ganito pag hindi ka ma-depress. Eh, kapag ikaw ay mayroong problema, hindi, tapos pray ka. Panginoon, tulungan mo ako. Sa iyo ako nagtitiwala. Hindi yun. Alam mo ba yung ginagawa ng gano'n? Ang chichismis ka na ba? Alam mo ba yung ganito? Alam mo ba si Pastor? Wala na yung ganyan. Ipanalangin mo na lang. Amen? Nasa church ka na ng Panginoon. Ano sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? Ready, go. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you what? A living, sacrifice, holy, acceptable of God, which is what? Your reasonable service. Matitigil lang ang kalungkutan pag nagpasya ka, na huwag kang malungkot. Hello? Yung para kang mali. Huwag lang ang gano'n. Kasi ating pagkasiyaan ay hindi mo na bumak. Nasa puso yan. Diba ba? Eh kahit nakaganong ka, ayan. Okay? Ibig sabihin, pag may nangyari sa hindi maganda, okay? Kahit kung may nangyari sa iyo hindi maganda, pwede ka namang magpasya, mga kaibigan, mga kapatid, na baguhin yung sistema ng iyong buhay. Katulad na lang, halimbawa, sino yung mag-asawa dito? Mag-asawa dito, kapag kayo dalawa ay
nag-uusap dalawa, pagkatapos ang pinag-uusapan nyo ay ibang tao. Ang isa sa babantayan nyo sa mag-asawa, huwag nyo mag-usapan ibang tao. Pag mag-usapan nyo, blessing. Diba? Alam mo, yung balita ko, sino? Tawagin mo ang sister. Lalo, pag nag-chismis yung mga babae, wala katapusan yun. Lagi may itutuloy! Okay? Kaya yung mga anak niyo ngayon, nakakarinig. Maya-maya, mayroon kayong pinag-uusapan ng tao. Abay, sino ng dalawa nag-aaway? Kaya sa Facebook, di ba? Ang dami nag-aaway mag-asawa. Eh, magpapaalam lang dahil niyaya na barkada. Haniya! Gawin kaya natin ang Brother Louis. Magpapaalam. Ha? Huwag yung tao. Huwag yung panik. Meron na kayong Panginoon. Meron kayong pananampalataya. Higit pa sa lakas ng iyong katawan. Ang pananampalataya, higit pa sa talino ng iyong kaisipan. Higit pa sa lahat ng pera na meron ka. Ang pananampalataya ang magtatagumpay sa iyo sapagkat ikaw ay naligtas sa pananampalataya, mabubuhay sa pananampalataya, maglilingkod sa pananampalataya, at magtatagumpay sa pananampalataya. Kaya sabi ko, kalma. Sabihin nyo nga sa katabi niyo, kalma. Kalma. Kalma ka lang. Okay? Ano ang gamot sa pagpakalma? Karamihan, sabi namin pag biglang pinakitaan ng pera, sorry mo naman sa iyo. O sige, nagkayas ka. Pera lang ang tapat, o sana all. First Peter 5:7, ito yung gamot ng kalma. Okay? Ano sabi naman sa verse 7? Ready? Go. Naniniwala mo ba dyan sa verse 7? Ba't ka mag-aalala? Ba't ka malulog? Nakapagdating ng panahon, dadating ang panahon na iyong family ka punong-puno na dito. Dahil sa pananampalataya, ang Panginoon ang magpo-provide ng mga kailangan. Yung sa church namin, libre ka. Sa church namin, libre pagkain. Sa every Sunday, libre ang breakfast. Wala akong pakailangan kung ayaw nila magbigay. Wala akong pakailangan kung anong gusto nila. O sila ay masahay. Ang sinasabi natin mga kaibigan, ito yung paraan ng Diyos. Para ang tao ay makarinig ng salita ng Diyos. At kung ito yung paraan na sila ay ililibre, na sila ay makakainin, na sila ay mamahalin, na sila ay tutulungan, na sila ay ayayin, na sila ay ayayin, na sila ay mamahalin, iyon ang dahilan para maligtas sila. At ang Diyos ang magsusunod ng lahat. Sapagkat ang Panginoon ang mamamahal, siya ang magkakit. Saan yung pagkakatiwala ang buhay mo? Sa mundo ito, hindi pwedeng walang oras sa mundo ito. Lagi kang balisa. Ganda ng kotse mo, pinark ko sa SM. Papasok ka na lang sa SM. Maganda kaya yun. Baka naman makapag, hindi ko ito. Nakapasok ka sa SM. Bibilis na sabi ko na sukatan. Para hindi masusukatan, araw-araw nililinis mo. Para mong manok. Ikaw naman. Kapag ikaw, mananampalataya, ginasgasan, bayaan mo ang Panginoon, ang magpagawa niya. Huwag mo nang idamay yung sisi. Hindi yung, kilala mo ba ako? Tagawagan ko si Mayor. Huwag yung Diyos niyo. Casting all your care
For what? For you. Subukan na natin yan. Yung panahon ng pandemic. May kapayapaan, di ba? Yung panahon ng pandemic, ang dami nang namatay. Pero ang higpit pa rin ang tulog mo. Marami ka ng pera. Pero saan mo naman ibibili? Gusto mong mamasyal sa mall? Sarado naman. Mayroon kang idadalhin sa ospital. Wala namang kamante. Pero gagawin mo, sa mundo ito, hilog na hilog ang buhay. Kaya para hindi mawala ang kapayapaan, sa Diyos ka umasa. Amen ba? Ulitin ko. Para hindi mawala ang kapayapaan, sa Diyos ka umasa. Amen? Huwag kang bilib na bilib sa tao dahil ang husay-husay kumanta. Sa Diyos ka pa rin umasa. Amen ba? Amen ba? Huwag kang sasabi, yung asawa ko ang tinutino. Siya lang talagang minahal ko na bubuso. At talagang pinigil ka lang buhay ko. At pagkatapos, tigitigan mo ko siya. Kung mamamala ako, wala ka akong kwenta. Ha? Mali. Ang buong puso mo dapat, ibibigay mo sa Panginoon. Mali ang pinili mo. Sinayang mo. Hindi pagkakataon. Hindi mo magkaroon ka natin. Sa Diyos mo lang, ibibigay ang buong puso. Siya lang ang buong mama ng buong puso. Amen? Kaya kung ito kay Gabriel at Golden, walang tagunan. Hello? Amen? Kaya sabihin mo, isinusumpa ako na buong kaluluwa ko. Dami na ng problema sa buhay. Kaso lalaki ko, Diyos ko! Ay, Diyos ko pa. Magtiwala na naman sa Panginoon. May problema, asawa mo, panalangin mo. Papaguhin ng Diyos yan. Huwag kang mag-alala mo. Huwag mong ibibigay ang buong puso mo kapag sasabihin ng minamahal, layas na ako yun! Bye-bye. Hindi yung pipigilan tapos nangyari mag-iibig sa basta. Gusto pa rin niya? Amen? Huwag mong ibibigay ang puso mo sa tao. Huwag kang magtiwala sa tao. Sa Panginoon may pagkatiwala yan. Amen ba? Sa Panginoon natin pagkatiwala. Sapagkat siya ang tunay natin Diyos. Sige ka. Pag nagtiwala ka sa tao, humihina, magbabackslide ka. Kailangan sa Panginoon mo lang ibigay ang pagtiwala mo sa Diyos. Amen? Alam mo kung bakit hindi mo makuha ang iyong nais? Mali ang iyong pinagkakatiwalaan. Huwag mong kuhanin sa asawa mo ang anuman na ang Diyos lamang ang pwede magbigay. Kaya huwag mo sasabihin, pag nawala ka, hindi ko alam ko ano gagawin ko. Pagpapakatihulog niya ako sa Panginoon. Psalm 73, verse 25 to 26. Pwede na tuloy. Ano sabi niya? Psalm 73. Basahin natin sabay-sabay galing sa puso natin. Ready, go. Whom have I in heaven but thee? And there is none on earth that I desire beside thee.
strength of my heart and my portion forever. Tingnan ba? Ikaw lang, O Diyos, ang aking lakas. Ikaw lang ang kami kong kailangan. Ikaw lang ang tunay kong minamahal. Sapagkat hindi mo maingin sa mundo, katulad ng pagpapahal ng Diyos niya. Hindi mo makakamit sa mundo, ang katulad ng pagmamahal ng Diyos niya. Hindi mo makakamit sa mundo, ang katulad ng pagmamahal ng Diyos niya. Sabihin mo, Panginoon, para tingin mo sa nananais ko, ikaw ay mahal. Sapagkat kapag ikaw ay may kapayapaan, kahit anong failures, kahit anong disappointment, ang Diyos pa rin ang nakas mo. Sapagkat you have something that nobody can take away from you. Siya ang tunay na Panginoon. Amen? So not only my God is the source of my peace, second, my God, what? Is the source of my what? Value. Alam mo ba na napakahalaga sa Panginoon? Nung ikaw ay naligtas, hindi ka lumuma. Nung ikaw ay naligtas, hindi ka wala ng halaga. Yung sasakyan, pag binili mo, 10% ka agad ang maksa ang masa. Pero nung ikaw ay naligtas, magmula noon, hanggang ngayon, precious ka pa rin sa harapan ng Diyos. Amen ba? Napakahalaga mo sa Panginoon. At kung napakahalaga mo sa Panginoon, sino pa ang iyong pagkakatiwalaan? At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw ay precious sa harapan ng ating Panginoon. Siya ang dahilan kung bakit ikaw ay binibigyan niya ng maraming pagkakataon. Pag sumamba ka ba sa Panginoon, ay meron kang feelings. Pag ikaw ba ay nagbigay ng time sa offering o feelings, pag ikaw ay nag-pray, ikaw ay nag-feel. Kaya nga pumaparak ka rin. By the way, nag-bless ako sa mga choir. At saka sa example, lalo na sa boses ni Pastor Jazz. Yes! Alam mo kung bakit ka napakahalaga sa 1 Corinthians 6:20. Mga young people, huwag kang tingin sa pogi ha. At saka sa maganda ha. Ano sabi doon? For ye are bought with a price. Therefore what? Glorify your body and in your spirit which are God's. Huwag kang tingin. Nasaktan ako sa mga nagbasa ako. Hindi na sila sikat. Ano mangyayari? Tapos ako, i-identify mo ang iyong sarili kay Jesus. Ikaw ay anak ng Diyos. Walang makakabago doon. Amen ba? Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. In the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Mga people, huwag kang maniniwala sa natin. Ay, nakakaalin na, ang tamad-tamad mo pa. Huwag kang maniwala dyan, hindi mo lang yung tulog. Huwag kang maniwala dyan. May kwenta ka dahil anak ka ng Diyos. Praise. Hindi mo kailangan makarinig ng pagtutok ng lang. Ang kailangan mo lang sa sarili mo, ikaw ay anak ng Diyos.
napakaanak ako. Mahalaga ba siya sa'yo? Hindi na mahalaga. Hinahangaan mo ba siya? Sambahin mo siya ngayon. At sabihin mo, Panginoon, turuan mo akong ikaw lang ang mahalin ko sa buong buhay. Kaya, please tell me. Abay, pag-iuupuin pa ako dito. Nagdagan tayo. Eh, narinig mo yung last stop na po ito. Nagdagan natin preaching nakita na narinig. Pero sa salita ng manat, puro AI. Tulungan mo ako, tutulungan kita. Gawin mo ito, gagawin ko isi. Pag pumasok tayo sa church, talaga ba ang Diyos ang sinasamba natin? Tama lang sa na walang magmamanipulate sa iyo. Walang magkocontrol sa iyo ng mga tao para gamitin. Kundi si Jesus. Kasi ang tunay na nagbigay ang lahat. Gusto mo isama yung take-away na yan sa bahay mo? Abay, bibigyan kita na pagkakataon na pumunta rito sa harap mga young people, mga adult, mag-asawa, pamilya. Ipanalangin mo kaya ikaw ay tunay na mahalin ng Diyos. Would you like to talk? Is there anybody? Amen. God bless. Meron ba? Amen. Meron ba? Panginoon, magiging totoo po sa iyo. Amen. Meron ba? Sino po? Meron kang gustong makasama. Pero pagdating sa Panginoon, ayaw. Huwag mong ibigay ang pagmamahal mo sa walang Panginoon. Meron pa ba? Young people? Kasi mga nanay, mga tatay, just come forward. Amen. O kaya, upuan na lang niya sa upuan mo. Para ba naman? Panginoon, salamat po sa iyo. Binuksan mo ang kortina para sa trono ng iyong biyaya. Maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Patawarin kami sa mga kulang. Di pagkakataon sa buhay natin, pagkakataon ang aking nalilito. Na minsan hindi namin matayuhan ang salita. Kami nadadapa. Ngunit yung sinabi na ang pakikinig ng iyong salita ay nagbibigay ng kalakasan. Paano panunugbuhin ang isang mananampalataya, ang buong puso ay nakapokus na sa iyo. Kaya patawarin kami, palagi, i-bless ang Jesus Christ Bible Baptist Church as He does, patuloy na bless ang lahat ng mga members. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang puso. Yung ibalik sa kanila ang maraming tulong. Buhay Diyos sa tagapagligtas. Siya ang gabang sa ito. Ito po ang aming hiling kung sinamatan sa kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Thank you very much.